and law of the seas. Ano po? So tinatanggap niyo po ba yung hamon na magkaroon daw kayo ng friendly debate ni Senator Marcoleta, Attorney Jay? Kakasaka ba? Una po, no, anong pagdidebatihan, no? Kasi kung ang gusto niyang debatihin yung extent ng sovereignty rights and jurisdictions ng bansa natin, hindi po yan up for debate. At nakakahiya po na isang senator pa mismo ang gustong pagtalunan kung anong extent ng sovereignty rights and jurisdictions ng bansa, no? Opo. Dapat alam na niya 'yon. At hindi rin po tama na pinagdebatihan yan, lalo na publicly, kahit ba friendly or unfriendly. Dahil ibig sabihin ng debate, the fact na pinagdidebatihan mo yan, parang ibig sabihin kahit kayo hindi nyo alam kung hanggang saan talaga ang sa inyo. So hindi po tama na pagdidebatihan yan. Attorney, pakibaba lang ng konti para naman sa mga kaibigan ko, mga marites. Pag sinabi mong hindi dapat ng pagdebatihan, ano ang direktamenteng implikasyon o direktamenteng point ninyo? Bakit hindi pinagdedebatihan? Kasi nga po, hindi naman niya sinabi sa akin gusto niyang debatehin. Pero so far, di ba, lagi niyang kino-contest, no? Pinagdududahan niya. Kunwari, ang West Philippine Sea o kaya ang Calayan Island Group, kung sa atin nga to, no? Mga ganon. Yun yung punto ng mga pinagsasabi niya lately, di ba? So, gusto niyang debatihin kung sa atin ang West Philippine Sea, kung meron tayong West Philippine Sea o kaya kung sa atin ng Calayan Island Group, kung dapat niyang i-give up o hindi. Diba? Hindi tama na pinagdidebatihan mo yan, no? Lalo na senador ka, no? Nagsumumpa ka na depensahan ang konstitusyon at batas ng Pilipinas. At dapat ang interest din ng Pilipinas ang lagi mong pinaglalaban. Kung ipuputap mo for debate yan, ibig sabihin hindi ka naniniwala o may duda ka tungkol doon sa kung anong sinumpaan mo, no? Kaya hindi po tama, hindi dapat yan dinidebate. Pagtatawanan lang tayo ng ibang bansa. Lalo na yung mga nangaagaw ng kung anong sa atin, no? Kasi sabihin nila, kayo pala, hindi nyo alam kung ano sa inyo. Di ibig sabihin yan, amin yan. Sabi nga po niya, di ba naalala ko, guni-guni lang daw po ang West Philippine Sea. Tama po ba yun, Atty.? Opo, yun yung mga ganyan ng sinasabi noon eh. No? Tapos i-give up na lang. Although sabi naman niya, pagkatapos hindi daw niya sinabi, silang dalawa na lang kaya magdebate. No? Hindi, pero para ito malinaw, yung West Philippine Sea is a term created by the Philippines and it is already official kasi may anunsyo na yan from the former President Pinoy, partner ng panahon ni Pinoy. Tama. Yung pinupunto niya, Attorney Jay, is internationally hindi pa recognized ang West Philippine Sea, but it's not as if wala tayong hakbang na ginagawa for it to be internationally recognized. Tama po ba? Well, ano po ba yung sinasabi niyang internationally recognized, no? Ang gusto ba niya merong parang torrents title yan? Mga ganon, no? Kasi sa pagkakaalam ko, di ba, lalo na nung nagkakaroon ng mga insidente dyan sa Sabina Shoal at at Scarborough Shoal, ilang bansa, no, sa pamagitan ng kanilang mga ambassador, ay nag-issue ng statement, no, na kinakampi ng Pilipinas at tinutukoy din ang West Philippine Sea, no, ginagamit nila yung termino na West Philippine Sea. So, kumbaga, dahil doon meron ng recognition yan, no, ginagamit ng ibang bansa yan. Pangalawa, kung ang gusto niya magkaroon ng parang registration, no, para yung may titulo nga, ika nga, no, wala namang ganung proseso sa international community, no. Walang ahensya kung saan kailangan mong i-submit yan, i-file yan, pati ang pangalan na yan, para magkaroon ng tinatawag na international recognition, para magkaroon ng visa yan. No? Kasi yung pagpapangalan dun sa area na yon ay exercise ng ating jurisdiction. No? So binding yan sa atin, lalo na sa mga Pilipino. Kaya kung senador ka, hindi mo dapat ini-question yan. No? Yung sabi ko kanina na kasama yan sa sumpa mo, na pangalagaan at ipatupad ang batas ng Pilipinas at ang konstitusyon. So hindi niya dapat pinagdududahan yan. Kaya show may international recognition o hindi. Opo, yung pinupunto ata, Attorney Jay, ni Marcoleta ay internationally, wala namang West Philippine Sea. Ang tawag sa area na yan, ang buong yan ay South
China Sea. Okay. Parang ganun ang gusto niyo sabihin, Attorney Jay. Oo, maaari nga, no? Dahil yun yung nasa pangalan. Pero ang South China Sea, hindi po yung titulo. Kahit po titingnan niya yung mga publication ng International Hydrographic Organization, malinaw po doon na yung mga pagpapangalan ng mga lugar ay walang political or legal implication. No? Dahil yung mismong IHO, sinasabi niya, siya ay technical body lang. No? Mm-mm. So, baliwala doon sa mga claims, doon sa mga rights and jurisdictions ng mga states, yung mga pangalan na yan at mga pangalan ng karagatan. So, hindi, Kasi nga, Attorney Jay, yung hindi jurisdiction na yun ay based only on UNCLOS. Ama. Hindi ibig okay. sabihin na pag nakalagay doon South China Sea, Oo. pag-aari na ng China yun. Hindi Ay, ganoon. hindi. Dahil may Opo, word na hindi po China ganon. doon, sa kanya na. Hindi ganoon. Opo, di ba, meron ng Indian Ocean, no? Sa India ba yun? Diba? Merong Oo. Philippine Sea dun sa Pacific side. Oh. Nagkaroon ba tayo ng claim ng Philippine Sea all the way up to Japan? Yeah. Hmm. O di Diba? kaya yung Sulusi. Ang Sulusi ba, Oo, sa yung Sulu ba lahat yun? Kaya Hindi nga. naman parang ganon. Oo. Hindi ba? Pangalan lang. Oo, Pangalan hindi lang. Sa So- Pilipinas siya, pero hindi siya susulu lamang. Oo, tama. So, Attorney Jay, ano po ba ang magiging epekto nito? Ano implikasyon? Doon po sa mga, kasi hindi lang naman ng Pilipinas ang claimant. Marami, bukod sa China at Pilipinas, mayroon ding mga umaangkin, nagtatanong, o ang tawag mo doon. Vietnam, Yan, Malaysia, oo. Brunei. So tayo ba yung posisyon natin, although nanalo na tayo sa arbitral ruling, ay ihina yung ating posisyon? Dahil sa panggugulo. Hindi Oo, po. dahil sa panggugulo. Kasi nga, yung pagpapangalan, hindi naman yan yung may legal effect eh. Mm. No? It's just a way of referring to an area. Ang Vietnam, may tawag dyan sa area na yan, East Sea. Ang Indonesia, mayroong North na Tuna Sea. Pero yung mga pangalan na yan, para lang tukuyin yung area na sa kanila under UNCLOS. Diba? Para mas madaling sabihin kaysa namang exclusive economic zone in continental shelf and extended continental shelf extending up to 200 nautical miles. Mm. Di West Philippine Sea na lang ang sabihin natin. Mm-mm. Diba? Ganun din sa kanila. Paraan lang yan para pantukoy. Tama. No? At yun, useful para sa sarili nila. Gaya sa atin din, kaya natin ginawa yung West Philippine Sea na termino para mas madali din sa atin na makita kung anong tinutukoy natin. Hindi yung buong South China Sea all the way to Vietnam and China. Okay. Ang tinutukoy lang natin ay yung parte na under UNCLOS ay subject to our jurisdiction. Kaya yun ang West Philippine Sea. Tama. Mm. Oo, Ngayon, pero- Attorney go. Jay, di ba tayong nag-occupy nung area sa Kalayaan Island Group? Yan. Yung Opo. sabi ni Marcoleta, hindi yan kasali sa atin sa Pilipinas. Sa Guni-guni pagtiningnan mo, lang daw sabi yan. niya, di ba? Oo. Ngayon, yung naku-curious ako, yung 200 nautical miles na exclusive economic zone, ibig sabihin magki-create siya ng panibago, mai-extend yung economic zone natin kasi di ba nasa gilid yun ng Palawan partner, di ba? Correct, So ibig sabihin, uusad tayo 280 nautical miles yun from Palawan partner. Oh. Ibig sabihin nun, mai-extend yung ating economic zone? Hindi po natin alam kung anong gusto niya mangyari, no? Pero ayon po sa 2016 arbitration, yun nga pong mga isla dyan, lahat ng isla, kaya siya mapunta siya sa atin o mapunta siya sa China, in the end, sinabi ng tribunal na wala siyang exclusive economic zone, 12 nautical mile territorial sea lang ang meron yung mga isla dyan. So hindi na siya mag-i-extend. Kaya nga mahalaga sa atin yung arbitral tribunal ruling kasi ibig sabihin nun, beyond 12 nautical miles sa lahat ng mga isla dyan, siguradong sa Pilipinas, no? Pag yan ay nasa loob ng kanyang exclusive economic zone or within 200 nautical miles from Palawan, siguradong sa atin yon. Kaya mahalaga sa atin yung 2016 arbitral ruling. So, hindi natin i-extend yung EEZ dyan sa area na yan dahil dun sa Kalayaan Island Group. Pero inaangkin na natin sa atin yan dahil yung Pag-asa Island, for example, is sa atin, yung 12 nautical miles around Pag-asa Island, therefore, ay sa atin din. Tama. Sa labas nun, dahil that's beyond 200 nautical miles na from Palawan eh. So sa labas nun, high seas area yan, ibig sabihin lahat ng bansa. Pwede, may access. Mayroong karapatan dyan. Oo. Tama. Pero naging atin yung Kalayaan Island Group na yan because tayo ang unang nakadiskubre? Ganun ba yung nature ng ating possession sa islands na yan? Well, yung tayo pong una talagang tumao dyan ng matagalan, no?
Tapos, yung position natin ay yung area na yan naging terra nullius, open to occupation and acquisition pagkatapos ng Second World War. At tayong nag-acquire and occupy. So, ganun po yung pinosisyon natin nun pa. Opo. Ganun pala yun. Pero hiwalay pang usapin yung arbitral award dito sa usapin naman ng Kalayaan Island Group. Kasi parang anong nangyari na mamadal siya, na Lahat naghahalo-halo na siya, oo. Attorney Jay. Labo-labo na eh. Opo, pinaghahalo talaga nila, no? Yung usapin ng exclusive economic zone, that is under UNCLOS, hiwalay na issue yan, yan yung napagpasyahan ng arbitral tribunal. Yung usapin naman nung sovereignty over the island, hindi yan kasama dun sa tribunal judgment kasi nga that is beyond their jurisdiction. Oo. Ang within their power lamang ay the law of the sea, hindi law of the land. No? Kaya hiwalay talaga yon. Opo. So sa ngayon, ang status ng mga isla, yung dispute unresolved, and therefore, habang hindi pa siya nare-resolve, napakahalaga na i-maintain natin ang lahat ng ating position. No? Lahat ng legal, especially legal status ng area. Dahil pag nanghina tayo dyan, ang magbe-benefit lang doon, yung kabila. Correct. So are you suspecting na deliberate yung pagmamadal ng issue para i-weaken ang ating posisyon? Opo. Dahil nakikita naman natin sa social media, talagang sumabog ang misinformation at disinformation. Kumbaga talagang ginugulo tayo para magkaduda tayo sa sarili nating karapatan at posisyon. Hindi po kaya yan isang uri ng pagtatraidor na ngayon nga po ay marami ang sumisigaw na teka lang, bakit ang mga mukhang makabagong makapili daw? Senador, oo. Hindi natin talaga masisisi ang taong bayan na gano'n ang isipin kasi nga nakikita nila na bakit ganito, no? Mas kinakampihan pa yung kabila na nangaagaw kesa protektahan yung sa atin. Opo. Talaga traitor yata ito. Okay. So Attorney Jay, tama po ang ginawang hakbang kahapon ng Senado kasi mayorya ng mga senador pumirma pala doon sa resolusyon defending Commodore J. Tariela and condemning yung acts po ng mga taga-Chinese Embassy na pagtuligsa sa mga opisyal ng mga Pilipino, Attorney Jay. Opo, tama po yun. At actually, hindi nga tumigil yung Chinese Embassy. Nakita ko, meron na namang news report kahapon na ang Chinese Embassy parang pinagtatanggol pa nga itong mga taong nababantagan na senador o kaya traidor. No? That is a purely domestic matter. Nangihimasok ng isang foreign power through their ambassador sa mga usapin ng na domestic lang dapat, no? Opo. So malinaw na talaga nag-intervene, hindi talaga tama yan. Okay. So, sa palagay ninyo, meron pa rin sa isa yung uulanin natin sila ng mga diplomatic protest? Opo. Siyempre kasama po yan. Dahil talagang nangihimasok na sila, no? Yung mismo ambassador nila ang nagkokomento sa mga at pumapanig sa mga political na usapin dito sa loob ng ating bansa. Ano na yan? Foreign interference na talaga yan. Ngayon, nakita mo yung move ng Department of Foreign Affairs, ano? I don't know, what can you say about the move of appointing a spokesperson for maritime affairs ng DFA? Kasi ba parang naglabo-labo na rin sila, magkakaroon sila ng, ano tawag mo dun, partner? Overlapping functions ni Commodore J. Tariela? Well, depende po yan. Hindi pa naman natin alam kasi kung paano silang mag-work together. Kahit naman po kasi si Commodore Tariela, may kasama siya iba ring spokesperson sa AFP. No? Si Colonel Francine. Oo, tama. Tsaka yung isa pa, yung sa Navy. Meron din nagsasalita sa Navy, si Trinidad. Opo. Oo. So, tingnan na lang natin muna kung paano silang mag-coordinate. Kasi I think kumbaga, napuntahan nitong usapan na to ay yung mga ahensya, mayroon sila sariling mga spokesperson na magsasalita doon sa mga areas under their particular competence. Pero hindi mo naman nakikita, Jay, na parang this is a way of slowly easing out Commodore J. Tariela from the picture?
Well, hindi naman po dahil they're all supposed to be working under the same government, di ba? So hindi naman sila dapat nagbabangayan at nag-underminean. Dapat nagko-coordinate din sila kung anong sabihin nila. Apo, Okay. apo. Ayun na nga yata ang gustong mangyari. Maglabo-labo kayo dyan. Hindi, ibig sabihin, baka para kasing strategy ito to appease China Yun na nga. na hindi naman ganun ka na mapapahiya si Commodore J. Tariela, Oo. unti-untiin natin. Oo. Hanggang sa eventually mag-face out, wala na yung Tariela, magsasalita na pag ang issue ay West Philippine Sea, ay yung bagong talagang spokesman Correct, ng correct. DFA. Tama, Hindi kaya ganun, Attorney J? Well, hindi po natin malalaman sa ngayon dahil nga hindi pa naman natin nakikita pa kung silang mag-work together. No? So baka it's premature naman to make that Tama. kind of Yeah. speculation. Yeah. No? Pero okay din naman si Tariela, 'di ba? Ay okay ka lang ba na si Tariela ay sumasagot sa lahat ng interviews at matapang pag nagsalita kasi partner si Tariela, oo, matapang oo. eh. Correct, so okay correct. yung ganyang stance kesa sa parang kasi ang parang dating sa akin ang gusto ng DFA idaan natin lahat sa diplomasya. Oo. Huwag nating galitin Marami yung China. kaya marami ang Oo. naiinip, marami din ang nagtataka. Bakit ganyan? Protest, may nangyayari ba? Well, siguro po yung mga style na yan, siyempre may kanya-kanya tayong mga opinion dyan, kanya-kanya tayong reaction, no? Pero para sa akin, ang mas mahalaga, maayos ng pamahalaan, no? At ma-coordinate nila yung kanilang pinatawag na messaging. So, minsan, Ayan, merong oo. mga messaging style na yung tawag natin, good cop, bad cop. Oo, Diba? oo, Para- oo. Okay. Makareach ka ng mga audience, kaya makastress ka ng point. So, minsan may ganon. Mm. Minsan, gusto na, ang ideal is iisa na lang ang magsasalita para sa lahat. Pero yun, medyo very difficult yun, lalo na kung very complicated yung situation, no? So, tignan na lang natin kung anong matutunguhan nito, no? Ngayong nagkaroon nga ng sarili ring spokesperson sa Maritime Affairs ang DFA. Okay. So, ako, umaasa ako na mag-uusap naman siguro sila. Thank you, Ayan. Attorney J. Maraming salamat. Thank Mabuhay you po. ka. Thank you you. po. Welcome po, welcome po. Remain friendly. Si Attorney J. Batumbakan, ang Director po ng UP Institute for Maritime Affairs and the Law of the Sea. And